Kunyari ako yung kanegosyo mo. Kunyari ako, mag-invest ako 1 million. Ava, paano mo ako i-convince using your charm? Hi! Eto, what? Bakit agad? Ay pala, Binigyan agad. Sige, yung mga pakiyot-pakiyot na, sir. Use our charm. Ayan. So like, sir, pag nag-invest po kayo dito sa amin, meron po kayong mga makukuha mga perks, and then yung mga commission ninyo, tataasan natin. Alam ko magalambingan. Yes, lambing. Lumambing bigla, no? Yes. Grabe. Hindi, actually, totoo yan. Kasi pag lalaki sa lalaki, kunyari, very professional yan. Papakita ko talaga na gano'ng kagaling, gano'ng katalino. Totoo yan. Versus pagka, kahit na babae sa babae or babae sa lalaki. Oo. May competition talaga. Madadaan mo yan sa relationship. Kasi kung opposite yan, Lambingan. kung babae ka, tas ka-deal ka, transaction mo lalaki, use your charm. Correct. Pero kapag ang katransak ko, babae to babae, kapaan yan. Kapaan. Pati din sa lalaki, di ba? Pag kalalaki to lalaki transact nyo, kapaan kayo, tsaka medyo payabangan. Di ba? Flex mo na mawat. Di ba? Mga ganyan eh. Ganyan yan. Pero kapag lalaki to babae, yan ang dyan. Shoot talaga ang deal dyan. Matik yan. Deal yan. Pro tip from Ava Mendez yan. Shoot yan. Ako na nagsasabi. Konting lambing-lambing. You just have to set boundaries. Yes, set boundaries. Para hindi ka rin At saka disiplinahan nyo na eto, dapat firm din talaga kayo pag maglalatag kayo ng business proposal. Firm talaga. Kasi paiikutin kayo niyan. Yeah. Ano naman yung disadvantage bilang isang babaeng negosyante para sa'yo? Kapag maganda ka, daming offer eh. Tapos ang ginagawa, dinadivert ka. Uuto-utuin ka na kunyari, business transaction. Hanggang sa hindi ka na magnegosyo, tapos shota ka na lang. Naranasan ko yan, galing ako dyan. So nito na lang yan? Oo. Okay, nung nag-start ka pa lang? Oo, totoo. Okay, ginawa ka? Oo. Na-in love ka rin talaga? Hindi rin eh. Hindi rin? Kasi ang habol ko lang talaga, investor. Yung business deal. Ganun ako ka-firm talaga. Okay. Tapos, natutunan mo, ay, mga ganito pala. Kiss na ako sa mga ganito. And always, tsaka wag yun din pipilitin sa sarili niyo na mag-risk kayo sa mga ganun. Kasi right people will find you. Tama. Yes, totoo yan. Right people at the right time. Wag kayong manghinayang sa mga ganun guys na, sige na, gawin ko na nga to para lang ma-close ko yung deal. Never. Malas yan sa negosyo. Correct. Stay firm talaga. Yes. So, dapat klaro ka sa values mo, sa negosyo mo, at sa mga ginagawa mo. Yeah. Totoo yun. Tanong mo na yung third question. Trademark mo yan eh. Oo nga eh. Ito, lagi namin itong tinatanong, Aba. Sa tingin mo ba, mopols ba ang mga kababaihang Pinoy? Kasi ayaw nilang magnegosyo, natatakot silang magnegosyo kasi feeling nila hindi naman nila kaya. Kasi growing up, ang nakikita natin, di ba? Ang CEO, lalaki. Oo, laging lalaki, ganyan. Anong thoughts mo doon? Sa akin kasi, kung pamilyado na silang tao at yung lalaki ang provider, ang babae naman ay housewife, depende. Kasi sa akin, wait lang ha. Nahihilo ako doon. Nahilo sa tanong. Ano na lang tip mo sa mga babae? Okay. Para magsimula silang magnegosyo. Actually, kung nakikita nyo naman na kaya ninyo, why not na hindi nyo ituloy? Yeah. And then, ang pagdadoubt is kaya nyong labanan yan sa una kasi nga, syempre, saan kayo kukuha ng pang negosyo? Oo. And then, paano nyo ba siya gagawin? Tapos, saan kayo manghihingi ng advice, 'di ba? Correct. Tsaka huwag kayo maniwala sa asawa ninyo. Pag kaya nyo magnegosyo kayo. Basta gusto gawin mo. Kasi totoo lang kailangan tanggalin na rin natin sa tradisyon natin na wag lang ang lalaki nagtatrabaho. Tama. Yes. Kung kaya din ng babae for sure magtrabaho. Yeah. Kasi kailangan ma-realize din ng mga asawa nyo na kahit kayo na maganda pa rin na ikaw may stable pa rin yung finances mo para walang nasasabi both side. Correct. Diba? No? Yeah. Actually, hindi porke lalaki ka, mas magaling ka magnegosyo. May mga ganyan na mag-asawa, pero mas magaling mag-handle ng pera yung babae. Totoo. Mas magaling magnegosyo yung babae. Totoo. Kung tingin mo, ikaw yung mas magaling sa pera, mas magaling sa finance, sa business, kahit babae ka, i-push mo, 'di ba? Yes. Ay, oo.
Yes. Hindi porke hindi lalaki lang. Gone are the days na lalaki lang nagtatrabaho. Totoo. 'Di ba? At kung mga lalaki ka naman, baba mo yung ego mo. Kung mas magaling talaga si Mrs. mag-handle ng pera, pagkatiwala mo sa kanya. Totoo 'yun. Oo. Kasi ewan ko based lang din sa mga na-experience ko at natanong ko din sa mga kaibigan ko, mas gusto talaga nila yung babae nasa bahay. Tapos yung lalaki nagtatrabaho. Pero nakita ko yung red flag nila. Ano When yung it red comes to flag? negosyo. Okay. Nagkakaroon ng mga interest. Tapos nandyan yung mga gimikan, after ng trabaho, kung paano sila mag-business close. Oh my Sino? God! Yung mga babae? Hindi, yung mga lalaki. Ay, mga lalaki. Lalo kung may mga pamilya. Okay. Syempre yung asawa nandun lang sa loob ng bahay, nag-aalaga ng mga bata, 'di ba? So hindi nila alam kung paano nila ano bang ginagawa ng asawa nila, kung paano binibigyan ko pang overthink Pinag-overthink tayo. Pinrunning mo naman. Pinag-overthink mo na. Marsh, pinrunning mo naman Yun pala, nagko-close ng business din sa Q-Up. Oo, di ba? Saan sa Q-Up? Yung pala, hindi pala, no? Kaya ako sa inyo magnegosyo kayo.